Tendong lang. Sa video na to, samahan nyo akong kumain at magmerienda ng mga paboritong pagkain ng mga Vietnamese schoolgirl. Tama ang narinig nyo. Kung mahilig kayo sa Japanese schoolgirl, dapat mahilig din kayo sa Vietnamese schoolgirl. Kaya ano pang iniintay nyo? Manood kayo nitong video para mapanood nyo. 59 dong guys, medyo pricey siya. Guys, nandito ako ngayon sa Thanh Thuy, Vietnam, Northern Province, at gusto ko magmerienda. Actually, lumabas ako para magmerienda. Trip ko lang talaga magmerienda, hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko. So, samahan nyo ako ngayon kumain ng kung ano-ano. Tingnan natin kung anong available dun sa market sa mga sides. So, panoorin yung video, mag-stay kayo. Nagawa niya yung ating, hindi ko alam kung ano to eh. Yung una kong victim eh. Tendong lang. Okay, so it's kind of balls. Lagay nga ng cheese. Okay, come on, Chi. So, hindi ko alam kung ano to. Pero tatry natin. Basically, balls siya na pinagulong sa cheese. Pero ano lang, 10 for 10,000 dong, nasa 20 pesos. Meron ka ng 6 na balls. Tatry natin. First bite, guys. First bite. Ang sarap siya. Hindi ko mapaliwanag yung texture niya. Hindi ko may paliwanag. Ganun. Hindi ko talaga siya may paliwanag, guys. Pero ang sarap niya. Kakaiba. Sa halagang 10,000 dong, kinonvert natin sa pesos yung about 20 pesos, 22 pesos, something ganun. Meron ka ng ube. Kunting ube na masarap na may cheese sa labas. Masarap siya. Actually, ikot-ikot ako dito. Nakikita ko siya. Pero hindi kasi talaga ako nagme-merienda. Pero nagustuhan kong nagmerienda today. Kaya ito yung first victim ko. Wow. Sarap. Good guys. Cheers. Sarap niyan guys. Panalo. Yung lasa niya, yung texture, panalo. Hindi pa tapos yun. Meron pa tayo sa food trip. Proceed tayo sa next food trip. Ito yung pangalawang victim natin, guys. Yung tinatawag din ng Banh Mi Thit Sien. Ayan, Thit Sien. Thit Sien is pork. Thit Sien? Thit Sien? Banh Mi Thit Sien. So, ayun yung ating second guys. Amot. Ito si Kuya yung ating grill master. Siya yung master firebender na iihaw ng mga ihaw-ihaw. Ganyan na ihawan nila guys. Walang grills. Yung grills na ipip-flip. O nga naman no? Ba't nga ba hindi natin naisipin sa Pilipinas? Mas madali nga naman mag-grill kung yung grills ang inipinipilip-flip mo. So nilagay niya ng dalawa. Order natin. Ginupit-gupit niya yung tinapay. Nilagay niya ng mayonnaise. Niya ng sauce. Secret sauce. Pipino guys. Pipino. Naintindihan ko yung sinasabi nila. Unahin na nila sa akin. Yan ang oil guys. Oil. Dito talaga mura ang pagkain. So far, kanina gastos natin 10 pa lang. So, then goes the bread. Guys, goodness. Ngon. Then tapos yung order, lalagay niya na yan. Okay. Bao nhiêu chị? Bao nhiêu? Hai mươi. 25. Xin cảm ơn chị. Okay guys, yung high lam ay 25. So 25 is about 55 to 60 pesos. Cảm ơn chị. Special Banh Mi guys. Kakainin natin to somewhere. So ayun guys, eto na yung second victim natin today. It's called Banh Mi Thit Sien. So ito yung sikat dito. Ang sarap ng amoy guys. Naamoy ko pa lang na nasasarapan ako. So basically ano siya, yung tinapay nila may gulay na may karne sa loob. Ang bango guys. Tapos imagine nyo sa halagang 25, about 55 to 60 pesos. Meron ka ng overloaded. Naman yung meat guys. Oh my, tingnan mo naman yung meat. Ang daming karne guys. Ang sarap ng amoy. Sarap. First bite. Cheers. Grabe. Isang lasa mo yung... Sorry, ang sarap eh. Lasa mo yung meat, yung
gulay, nagko-complement doon sa sauce. Yung barbecue may certain flavor siya na smoky na manamis-namis na lasang Vietnamese. Bagay na manamis-namis na lasang Vietnamese. So, perfect balance ng bread, ng meat, ng sauce, ng gulay. Grabe, iba talaga. Guys, dapat matry ito. Pag nagpunta ka Vietnam, try ito. Bai Mi Thịt Sien. Yeah. Ang sarap. Natripan ko lang talaga lumabas ng hapon. Gusto ko magmerienda. Kasi, ang tagal ko na nakatira dito. Actually, 1 year, mahigit na ako nakatira dito. Pero itong mga sidewalks na to, nung ko lang ito na-try. Sarap guys, oh. Kitang-kita niya naman. Ito yung tipo ng pagkain na ang sarap niya kainin talaga pag gusto mo kumain. Pero hindi mo siya gusto yung kainin araw-araw. Pero pag gusto mo kumain, ito yung, alam mo yun, yung pagkain na talaga makakapag-satisfy ng craving mo. Guys, you can never go wrong with banh mi talaga. Iba kasi yung banh mi, certain texture yung bread na, alam mo yun, talagang magugustuhan mo talaga siya. Pero may mga palaman din naman ng banh mi na hindi magugustuhan ng mga Pilipino na katulad natin. Pero yung banh mi kasi, parang universal siya. Kaya gustong-gusto rin siya ng mga puti. Last bite guys. Cheers. Wow. Hindi pa natin matatapusin yun. Matakaw tayo eh. Food trip natin. Tingnan natin kung ano pa makikita natin dito. Hilera lang naman sila. Isang hilera lang dito. Nakikita natin. Tapos tayo sa next food trip guys. Okay. So ayun guys, nagbigay ako ng 59, nilalagyan niya. Kala ko nilalagay niya, pero nilalagay niya na kung ano-ano. 59 dong guys, medyo pricey siya. So alam kung ano yung 59 dong na yun. Dami nilagay. Quick guys, quick bed. So ano pala siya, variety of balls. Puro balls siya guys. Come on! 59 yung binayaran natin doon guys. Sa mga balls na to. Tapos yung Bai Mi Thịt Sien kanina is 25. So, almost 100. Nasa almost 100 plus pesos pa lang naman na nagagastos natin. So, guys, nandito tayo sa next location natin. So, medyo maingay kasi may nagkakaraoke. So, ito na yung last food trip natin today. So, try natin kung ano-ano siya. Actually, deep fried na mga balls na hindi ko maintindihan. Gawa tayong sauce. Siyempre, unahin ko yung sa tingin ko mukhang pinakamasarap. Yung una ko nakitang pinakamasarap, guys. So, para siyang some kind of dumplings, I guess. Pero first bite, guys. First bite. Nahap siya, guys. Tama nga hinala ko. Siomay nga siya. At ayun, guys. Mukhang uulanin tayo. Nagsisimula ng umulan. Kain muna tayo. Busin ko lang to. Dito sa Vietnam, sobrang simple lang nila. Pakasaya na nila sa ganito. Yung mga kabataan nga dito, ang trip nila, okay lang sa tabing kalsada. Hindi sila mahilig sa mga makamundong bagay. Probinsyang-probinsya yung vibe dito. Nakakatuwa kasi sa Pilipinas yung mga kabataan nyo, iba-iba na ba nahilig, kung ano-ano na nahihiligan. Pero dito yung mga kabataan dito, hilig lang nila yan. Magkaraoke lang sa tabing fishbowlan. Walang mahilig mag-inom, walang mahilig mag-ano-ano. Siguro, malakas na yung ulan. Doon ko natatapusin yung vlog ko guys. Maraming salamat po sa panonood. Until my next video. Try ko pang gumawa ng mga content na ganito. Maraming salamat po.